At tunay nga, new every morning ang mercy and grace ng Panginoon ay laging sariwa bawat umaga. Amen. Ang dami nating pinagpapasalamat sa Lord. Amen. Sa buhay natin ito. At tunay nga na tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa paglago sa pananampalataya. Amen. Salamat sa Diyos. At tutuloy po natin mga kapatid ang ating serye. Walang iba kundi yung spiritual warfare. Amen. That we must be aware dito sa ating kapaligiran na nangyayari bilang tayong mga Kristiyano. We don't fight against flesh and blood. And natalakay natin last week yung mga bagay na nasasayang na oras, di ba? Yung mga waste of time na ginagawa minsan na nabibiktima ang mga Kristiyano kasi pinapatulan natin yung mga bagay na hindi naman dapat patulan. That's why we need to na makilala pa natin ang Lord sa buhay natin. Ang sa gayon, makalabanan natin yung talagang totoong laban na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? So, ang title po nito mga kapatid, Spiritual Warfare in the Last Days. Amen. And we believe, yes, we are in the last days of the last days. Amen po, mga kapatid. Yes. At sabi nga, basahin natin Matthew 12, verse 22 hanggang 30. Ito po ang ating teksto, no? Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus, kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. Amen. Diyan lang po muna, no? So, makikita natin dito mga kapatid that we are at war. Amen. We are in spiritual battle. We are in spiritual warfare. Amen. Doon pa lang sa panahon ng Panginoong Jesus, meron na talagang atake ng mga kaaway. Amen. There are two kingdoms in this world, mga kapatid, na nag-exist. Ano yun? Yung spiritual world at yung ating mundong kinagagalawan, no? Physical world. There is war that is going on in this kingdom. Amen. At sa spiritual realm, merong tinatawag na kingdom of light and kingdom of darkness. Naniniwala po ba tayo doon, mga kapatid? Amen. We see dito sa ating kapaligiran, mga kapatid, nakikita natin sickness, nakikita natin disease, nakikita natin natural disasters, we see hurt, nakikita natin yung mga pang-aabuso. Amen. Alam ba natin na ito ay may kinalaman sa spiritual world? May kinalaman sa kingdom of darkness? Amen. Pero aalamin natin, hindi lahat ng sakit, mga kapatid, no? Pero merong mga sakit na dulot na atake ng diablo. Amen. At yung mga pang-aabuso, no? Even natural disasters, no? Merong yang kinalaman sa spiritual realm. Kaya nangyayari sa ating kapaligiran. Amen. And we see yung mga pag-atake, yung mga pang-aabuso sa ating kapaligiran, yan po ay kilos ng kaaway. We see things that are painful and a lot of hate that exists. Punong-puno ng galit sa sanlibutan. Amen? Yung mga bagay na tukso, pang-aabuso, no? Mga talagang painful. All of that is actually a byproduct of spiritual war that is going on. Yan ang produkto o resulta ng spiritual warfare na nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? Yun yung mga nakikita natin, nakala natin, normal lang, or kasi nandito tayo sa sanlibutan. No. Dapat maging aware tayo, mga kapatid, doon sa spiritual war that is going on between two kingdoms, kingdom of light and kingdom of darkness. The question is, saan tayo? Nasaan tayo, mga kapatid? Naroon ba tayo sa kingdom of light o kingdom of darkness? Wala pong gitna yan. Dalawa lang po yan. Amen? Kaya sabi, mababasa natin, no? Dito, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. Bakit siya ay hindi nakakapagsalita? Bakit siya ay bulag at pipi? Ano yung kasunod na sinabi? Na sinasapian ng demonyo.
Pag magbabasa po tayo sa Biblia, no, manonotice natin yung mga ganyang mga bagay-bagay. Bakit siya bulag, pipi, at di siya, di ba, nakakapagsalita? No? So, punta muna tayo sa Ephesians chapter 2, verse 2. No? The Bible says, Satan is the prince of the air. Satan is the god of this world. Ang sabi sa Biblia. And he is the prince of the air. Sinusunod din niyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga makapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa taong ayaw pasakop sa Diyos. Amen? Yung may espiritong nagahari doon sa mga ayaw pasakop sa Diyos, walang iba kundi spirit of darkness. No? Spirito ng demonyo. Yung mga nagahari doon sa taong hindi nagpapasakop sa Diyos. Satan is the prince of the air. Sabi doon, he is blocking the air. He is at work to those who are disobedient. Kumikilos si Satanas doon sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Siya yung nagahari doon. No? He is the prince of the air. There is a spiritual war going on. Pero ang good news, mga kapatid, handa na ba tayo sa good news? Amen. We are in a winning side. Hallelujah. Jesus already conquered the grave. Amen. It is finished, sabi ng Panginoon. Pero alam ba natin, mga kapatid, hindi porke ang isang tao ay nagtataglay ng banal na espiritu ay lumalakad siya sa espiritu? Alam ba natin yon? No? Just because you have the Holy Spirit diyan sa katawan mo, sa buhay mo, it doesn't mean you walk in the Spirit. Kaya, we must learn how to walk in the Spirit. We must have a discerning spirit. Mga kapatid, para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. There is a spiritual war going on. At dapat tayo fight the good fight. Sabihin natin, fight the good fight. Fight the good fight. Amen? By faith, mga kapatid. Yes. Yan ang sinabi ng Apostle Paul No? I have finished the race. I have fought the good fight. No? Yun yung mga last words na sinabi ni Apostle Paul bago siya mawala sa sanlibutan. Dahil nagampanan niya yung pinapagawa ng Diyos. Amen? Yes. Kaya sabi, the Bible tells us, dito sa unang verse, doon sa text natin, Matthew 12, may dinala sa Panginoong Jesus. No? They brought him a demon-possessed man na siya ay bulag at siya ay pipi. At pinagaling siya ng Panginoong Jesus. Who is the great healer? Jesus. Amen. Pinagaling siya nang sa gayon siya ay makapagsalita at makakita. Alam ba natin yan ang nangyari sa atin spiritually nung wala pa tayo sa Panginoon? We are blind. We are mute. No? The Bible tells us they brought a man who is demon-possessed, but he doesn't act like a demon-possessed. No? Hindi naman siya uma-action na siya ay possessed ng demonyo. Bakit sinabi ng Bible siya ay demon-possessed? Because he is blind and he is mute. Na-discern ng Panginoon that this man, kaya siya bulag, kaya siya pipi, dahil he is a demon-possessed. Yes. May mga ganung pagkakataon. No? Pero again, mga kapatid, hindi lahat Hindi lahat ng pipi o bulag demon-possessed. Hindi lahat. Kaya nga, we must have a discerning spirit. Kaya hindi ito nakakapagsalita. Kaya ito ay bulag because of demonic works sa buhay niya. Amen. It tells us that he is not shaking, he is not rolling, hindi naman nagwawala itong tao na to. No? Pero sabi sa Biblia, demon-possessed siya. No? Ito ay demon-possessed because he is blind and completely mute. No? Now, these are physical infirmities and restriction in his physical body. Pero ang Panginoong Jesus na sinasabi, behind that blindness, sa likod ng kabulagan, sa likod ng pagiging pipi niya, ay ang demonyo. Amen? Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesus. There is an evil spirit behind his blindness and muteness. And 2 parts of his physical body is under the control of a demon. Kinokontrol ng demonyo yung pananalita niya at yung kanyang pananaw. No? Kaya nakita ng Panginoon yung taong yun, this person is a demon-possessed person.
Amen? Under the control of evil spirit. Kapatid, sino ang may control ng buhay mo? Makikita yan sa pananalita mo at sa pananaw mo sa buhay. Who is in control of your life? Paano ka mag-isip? Makitid ba utak mo? Malisyosa ka ba? Malisyoso ka ba? Maybe, no? You're under the control of some spirit in this world. That's why we must have a discerning spirit. Amen? Yun ang nakita ng Panginoon eh. Dito sa bulag at sa pipi na ito. It was His sight and His speech. And then we see that Jesus healed the man. Pinagaling ng Panginoon yung taong yun na demon-possessed. No? This is a phenomenal miracle and by the grace of God, gumaling yung taong yun. Sa grasya lang ng Panginoon, mga kapatid. We see dito sa verse na to, nagsasalita ang Panginoon. No? Usahin ulit natin. Dinala sa kanya yung bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya siya'y nakakita at nakapagsalita. No? Ano bang ginagawa ng mga demonyo, mga kapatid? They are part of Satan's gang. Tawagin, no? Kampon ni Satanas. They entice people, no? Kristiyano man o hindi, inaatake nila, tinutokso nila. So they will be compromised. Amen? Para makompromiso yung mga Kristiyano, inaatake ng demonyo. Amen? Satan cannot be at many places one time. Alam ba natin yun? Ang Diyos natin, yes, He is omniscient, no? Omnipotent, no? Omnipresent, yes. Pero si Satan hindi. Kaya nga ginagamit niya yung mga kampon niya. Yung mga demonyo na lumigid-ligid, pumalibot sa sanlibutan para atakihin, to entice people. No? Gumamit ng mga schemes to entice people. Kaya yun, ang dirty work na tinatawag. Dirty work of Satan. They are called, sa Biblia po, ang tawag sa kanila, unclean spirits. Alam po ba natin yan? Kapag nabasa ka, unclean spirits, demon yun. Amen? Unclean spirits, yung ibang translation, familiar spirits. No? Hindi mo naman agad mababasa, demon spirit. Hindi. Wala kang mabasang ganun, no? Demon possessed meron. Pero pag nabasa nyo, unclean spirit tsaka familiar spirits, it refers to the demons. And they have different ranks. Alam mo natin, may mga ranggo yung mga yan. They have different ranks, mga kapatid. And some of them occupies region. Yung mga general na ranggo, ino-occupy nila buong lalawigan. Maging aware tayo dyan, mga kapatid. Iba-iba ranggo ng mga yan. Pero yun nga, again, the good news is we are in the kingdom of light. We are on the winning side. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Pero bakit natin pinag-aaralan to? No? Para maging aware tayo at magkaroon tayo, lumakas ang ating discernment. No? Number 1, ginagawa ng mga demonyo, they entice people. Number 2, they harass. Hinaharas nila ang mga tao. Number 3, they torture people. No? Torment. Ano ba yung sabihin ng torment na ginamit sa Bible? Severe physical or mental suffering. Yes, pinapahirapan. Mentally, nilalagay sa isip mo ang daming mga negatibong nilalagay sa isip mo, atake yan ng diablo. Alam ba natin yun, mga kapatid? No? Yung torment, kasi minsan okay ka naman physical, pero mentally you are di ba? Hindi ka mapakali, hindi ka lagi kang na-stress, no? Or anxiety or ibang level yung iyong mga bagay na nasa isip mo. It doesn't necessarily mean that you have a demon living inside, no? Hindi naman yun ang ibig sabihin eh, na ikaw ay demon possessed ka agad kapag mga ganoon. Hindi, inaatake ka lang. Amen? There are times that we face na hindi normal na sitwasyon. No? Akala natin minsan normal situation lang. No, it is a demonic situation. Itong sa Panginoong Jesus, parang normal lang, di ba? Hindi naman nagwawala yung tao eh. No?
hindi naman violente. Ano lang yung meron dun sa taong yon? Bulag at saka pipi. Pero sabi ng Panginoon, this is a demon possessed. This man is a demon possessed. Amen? Kaya, ang sabi doon, they are attacking you and they glued himself, no? Dinidikit nila yung kanilang sarili, yung mga demonyo sa iyo. Inaatake ang mga Kristiyano at kahit yung mga hindi Kristiyano. No? But, by the power of the Holy Spirit, you're gonna be free. In the name of Jesus. Amen. The power and the name of Jesus. If you belong to Jesus, no? Ikaw ay laging magtatagumpay sa bawat laban. Kapag tayo ay talagang sa Panginoong Jesus. Number 4, ang ginagawa ng mga demonyo, they compel. No? Actually, mahaba itong aralin na ito, kaya may part 1 and part 2 to. Ito ay part 1. No? Number 4, they compel. Ano ibig sabihin they compel? They force, no, or oblige people to something, to do something. Binubuyo nila, inuudyokan nila, no, ng mga demonyong mga tao na gumawa ng masama. No? Narinig na ba natin yung kataga, the devil made you do it? Amen? The devil made you do it. Yun, yung sinasabing, ang ginagawa nila, they compel. No? At makikita natin sa ating kapaligiran, violence. No? Bakit may violence? No? Dahil there is a spiritual war going on. Yung mga gera na yan, yung mga nakikita natin, yung mga nababalitaan natin, it is a byproduct of what's going on sa spiritual realm. Because we are in the spiritual warfare in these last days, mga kapatid. Amen? And they also enslave. No? Ginagawa nilang alipin ang maraming tao. Katulad ng pagsusugal. No? Kanino bang gawa yan? Pagsusugal, kaninong gawa yan? No? Sa light ba yan o sa darkness? Video games, mobile games, kanino bang gawa yan? Pornography. Stealing. Pagnanakaw, kaninong gawa yan? Pagsisinungaling. Addiction sa pagkain. Oh, akala nyo cravings. No? Akala natin normal lang, no? But it's a demon attack. No? Anything that represent bondage. Anything, mga kapatid, na umaalipin sa'yo, sa laman, atake ng diablo yan. Yes. Dapat aware tayo dyan. No? Kaya makikita mo yung fingerprints ng mga demonyo all around the places in this world. Gambling, addiction, pornography, lying, stealing, no? Gera, nations rise against nations. It is a byproduct of what's going on sa spiritual realm. Mga kapatid. Ang kanilang trabaho ay mandaya. Trabaho ng mga demonyo yan. To deceive, to defile, to hurt, manakit. Yan ang kanilang trabaho. To attack, even physical body. We live in this world right now, whether you are aware of it or not, yan ang katotohanan. Mga kapatid. We are in a spiritual battle. We are at war. Mga demonyo, gumagamit sila ng 4 na bagay na usually ginagamit nila. No? So, basahin muna natin yung konteksto bago di tayo dumako dun sa 4 things na ginagamit nila. Sa Matthew 12 tayo, verse 23. Yan. Sa verse 23 na tayo. Yan. Tapusin natin, no? Sabi doon, namangha ang lahat at sinabi nila ito. At sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? Sabi nila sa Panginoong Jesus. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul.
Pinaratangan ng Panginoon. No? Ang pinuno ng mga demonyo. Amen? Kaya alam natin may mga ranggo yan eh. Yung isa sa mga pinuno ng mga demonyo, anong pangalan? Beelzebul. No? Isa sa pinakamataas na ranggo sa mga demonyo, si Beelzebul. No? Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Isipin niyo yung mga Pariseyo, di ba? Pariseyo to, influenced by Beelzebul. No? Kaya sinabi nila, ang bawat kaharian, no, sabi sa kanila ng Panginoon, ang bawat kaharian naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak. Any kingdom against itself cannot stand. No? At alinmang bayan o sambahayan, kahit pamilya, sila ay naglalaban-laban, anong mangyayari? Mawawasak. It's a demon attack. Aware ba tayo dyan? Next verse. Kaya kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Sinabi niya yan para sagutin yung mga Pariseyo. Kung ako'y nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Kaya ang sinabi ng Panginoon, no? Ang ginagawa nila ang magpapatunay na maling-mali kayo. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Praise God. 29. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ng bahay niya. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Yan. Mabigat yan. Sinabi ng Panginoon. Are you in the kingdom of light or are you in the kingdom of darkness? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Di ba? Yung mga nagkokos ng division, it's a demon attack. Any kingdom, di ba? Divided against itself cannot stand. Kahit yung household. It's a demon attack. Alam ba natin yan, mga kapatid? Yes. So, kaya ang konklusyon ng Panginoon, ang hindi panig sa akin, ito pala tandaan, ang hindi panig sa Panginoon ay laban sa Kanya. At ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Are we on the same page? Hallelujah. Praise the Lord. No? Pero ang good news nga, mga kapatid, kapag pinaghahalian ka ng banal na espiritu, you are protected. No? Kahit anong atake pa yan, pag meron kang discerning spirit, you know what you will do. Alam mo kung anong dapat gawin. Alam mo kung yung mga laban na yun is, di ba, dapat patulan o hindi. No? So pag-aralan natin, four main things na ginagamit ng mga demonyo. Una, places. Gumagamit sila sa mga lugar, ino-occupy nila yan. No? Places. There are certain places where demons exist. Narinig nyo na yun, di ba? Haunted house. Nakarinig na kayo na, di ba? Haunted house yan. Di ba? Ganun pa eh, no? Actually, that is totoo. No? Places. Kaya nga pinapabless ang mga bahay eh. Yes. Dinededicate sa Lord eh. Yung mga gamit, dinededicate sa Lord yan. Example, houses that may be haunted or somebody commits suicide. Yung bahay na yon na may nagpakamatay doon, suicidal spirit, kanino galing yun? Atake ng diablo yan. No? Magkakampo sila doon sa bahay na yon. That is a haunted house. No? Demons can actually live in there, and when someone move in, kapag may lumipat doon, there is something will happen to that family. May mangyayari doon sa pamilya ngayon. Kapag yung bahay na nilipatan nila, may suicidal spirit doon, na atake ng diablo, tapos nilipatan nila yon at hindi dinedicate sa Panginoon, hindi pinalayas yung espiritu na yon, may mangyayari doon sa pamilya na lilipat doon. Ginagamit yan ng mga demonyo, yung mga places, mga lugar-lugar. Amen? Kaya sabi, such as nightmares, di ba? Bagong lipat kayo, tapos puro bangungot yung
napapaliginipan mo, nababangungot ka, there's something there. There's something in that house. I don't know if you experienced that, mga kapatid. Kasi kami, simula bata pa lang ako, galing kami Pasig, tapos lumipat kami doon sa Dasma Bayan, tapos lumipat kami sa Mary Chris, tapos lumipat kami dito sa Golden City. Dami namin palilipat-lipat. And I've experienced yung bangungot. No? Tapos dilalagnat pa ako. Diba? Nasabi ko pa sa nanay ko or sa mga kapatid ko, parang may humahabol sa aking malaking tao. I've experienced that. Maybe, bago kami lumipat doon, there's spirit there. No? Dahil ino-occupy yan ng mga demonyo. Kaya mahalaga kapatid, no? Ano man, yung, di ba, sa lugar, idedicate yan sa Panginoon. Yes. Mahalaga yan. Amen po? Ang Holy Spirit dapat ang naghahari Amen. sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya. No? Ano yung mga signal niyan na merong kakaibang spirito dyan or unclean spirit? Yan. Nightmares. And some people nagdi-divorce. Yan. No? Division. Spirit of division. Sicknesses. Pagkalipat yung sunod-sunod yung sakit. There's something. There's an unclean spirit there na dapat palayasin. At dapat ang Holy Spirit ang welcome sa bahay niyo. Holy Spirit, we welcome you in this place. You say that. You declare that to that house. Holy Spirit, we welcome you in this place. This is your house. This is your home, Lord. Ganon makipaglaban, kapatid. Walang karapatan, walang authority ang mga unclean spirit dapat sa tahanan niyo. Amen? Sa buhay mo, no? Or in any place you will experience something is lifted up in you. No? 2 Corinthians 3:17. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Walang pagkaalipin. Lahat ay malaya. Yun ang palatandaan na naghahari doon ang banal na Espiritu sa tahanan na yon. Sila ay malayang nakakapagpuri, malayang sumasamba sa Diyos, malayang naglilikod sa Diyos. Pero kapag merong mga pagkaalipin ng sugal, addiction, at mga kung ano-ano, division, no? There's something, demon attack, na dapat palayasin. Amen? Kasi kung nandoon ang Espiritu ng Panginoon, malaya ang mga tao ron. Amen. Malaya ang mga tao ron. Hindi alipin ng mga bagay-bagay sa mundo ang mga tao nandun. Alipin ng bisyo. Hindi alipin ng bisyo dapat yung mga tao nandoon. Kung nandoon, naghahari ang Espiritu ng Diyos. Do we get it, church? We are in spiritual battle. We are in the last days of the last days. No? Makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahalaga yung panalangin, no? Sabi kahapon ng speaker, no? Talagang, di ba, 35th year anniversary ng SOG, pinapanalangin talaga nila magkaroon dito sa Imos ng ganyang talagang spread ng gospel, pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos, ng buhay ng Diyos, ng nag-iisang Diyos, pangalan ng Panginoong Jesus, no? Sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid. We must be active in prayer. Bunga, resulta ng panalangin. Dahil doon kumikilos ang Espiritu ng Diyos, malayang makakilos ang banal na Espiritu doon sa mga taong laging nananalangin. Amen? Kaya sabi, you will see God's power and mighty works sa buhay at sa tahanan because it will become a Holy Spirit ground, a holy ground. No? Kung nasaan ang presensya ng Panginoon, that is a holy ground. Walang makakapasok na kung anumang unclean spirits doon. Because it is a holy ground. Amen. Nadedicate na ba ang mga tahanan natin sa Diyos? Amen. No? Pinag-pray natin? Hallelujah. Praise the Lord. Malaya yung mga taong naninirahan sa bahay na idinedicate sa Lord. The Holy Spirit lives in us. And God also can occupy places. Yan. No? Ang Diyos dapat ang nag-occupy ng mga tahanan.
Ang Diyos dapat ang hari diyan. Katulad sa Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant na binubuhat, no, ng mga Israelita. No? Doon ang presensya ng Diyos eh. Yung may kerubim, bantay. No? Yun yung tinatawag na mercy seats. Kaya nga merong sa Old Testament, Holy of Holies or Most Holy Place. Nandoon yung Ark of the Covenant. Andoon ang presensya ng Diyos. At kapag madumi yung pinakapunong pari, no, hindi siya talaga sinunod yung utos, yung kautosan, hindi niya ginawa yun, mamamatay siya dahil nandun yung presensya ng Diyos. Do we get it, church? Yes. And we continue to commit this church, this ministry. This is a holy ground. The Holy Spirit is welcome here. The Holy Spirit, the King of Kings, the Lord of Lords. Sa Kanya tong lugar na to. Any unclean spirit, any dividing spirit cannot stand in Jesus' name. Hallelujah. Amen? You commit, you submit, you dedicate it to the Lord. Yes. Hallelujah. Amen? The Holy Spirit lives in us, mga kapatid. Hallelujah. No? And the temple of Solomon, nakita natin sa Old Testament, and His presence is there. Amen. Lord. Old Testament pa lang. No? Yung spiritual presence can rest in certain places. Anong espiritu ang meron sa mga lugar na yan? Dapat alam natin that meron tayong discerning spirit. Kaya nga minsan, no, tayo mga Kristiyano, punta tayo sa ibang lugar. Parang, may naamoy tayong mabaho, sila wala silang naaamoy, tayo meron. Amen? Unclean spirit! Yes. Palayasin yan. Sila wala namang naamoy na ano. Pero tayo mga Kristiyano meron, di ba? Yes. Iba to Let us pray. Di ba? Iyayin mo sila. Pag-pray natin itong lugar na to. Because may nadidiscern akong kakaiba dito. Amen? Naranasan niyo yan mga kapatid? Punta kayo sa ibang lugar, parang iba. Diba? Alipin ang mga tao, tapos makikita mo sa paligid mo, andyan yung mga bisyo. Kaya pala. Kaya pala ganito eh. Yung mga naamoy ko dito eh. I smell something fishy. Amen? Ganun yung mararamdaman mo because you are a Christian. The Holy Spirit is in you. At maranasan natin yan sa ating pakipaglaban, mga kapatid. Amen? So, spiritual presence can rest in any certain place. No? Kaya ina-encourage ko kayo mga kapatid, kaya ina-emphasize natin ang serye na to ng pananalangin. Maigting na pananalangin. Even SOG, yun yung talagang ina-emphasize. Yes. Bible reading, prayer vigil, voluntary fasting, intercession. No? Dahil doon dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? I-encourage ko mga kapatid, tuloy-tuloy natin gawin yan. Amen? So, I encourage you to pray sa bahay ninyo. Pray for your house. Dedicate your house to the Lord. Put an oil in the door post. Meaning, dinedicate mo yun sa Panginoon. Amen? It's a symbol of anointing, yung oil. Kaya sabi, you dedicate it to the Lord so you can have peace. Sa bahay na yun, magkaroon ng kapayapaan. Ando ng Espiritu ng Diyos. Because Jesus is the Prince of Peace. And there is a blessing in that home. Andyan lagi, bukas ang pagpapala sa tahanan yan kapag si Jesus ang hari ng tahanan na yan. Amen. Hallelujah. Amen? Yan ang pinakauna, punto ko. Pangalawa, ang ginagawa ng mga demonyo, they occupy people at inaatake nila yung mga tao. Narinig na natin, alam natin yung bad influence, alam natin. Akala natin normal term lang, no? Uy, BI ka, bad influence ka. No? Yung mga bad influence na tao. Sometimes na-encounter natin yung mga toxic people. Ay, ba kayong na-encounter na ganyan, yung mga toxic? Puro katoksikan na lang yung pinagsasabi. Yung iniisip, puro negatibo sa ibang tao. Di ba? Toxic people. Ayan. Atake yan ng Diablo. Alam ba natin yun? Bad influence. They are influenced with the toxicity and negativities in this world.
No? Toxic people, like parang wala silang sa buhay, di ba? Hindi man lang mapagpasalamat, no? Puro reklamo, puro complain, di ba? Toxic people. No? You will meet people who carry God's love, no? Yung mga Kristiyano, ano ang dala-dala natin? Pag-ibig ng Diyos. Yan ang nakaka-bless. Makakasalamuha tayo ng mga tao, ang dala-dala nila hindi toxic. Ang dala-dala nila ay pag-ibig ng Diyos. Yes, hallelujah. Hallelujah. Praise God. At kapayapaan. No? Hindi kaguluhan. And you are encouraged, no? Doon sa mga tao talagang na lingkod ng Diyos. Nakaka-encourage yan eh. If you are surrounded, no? Doon sa mga lingkod ng Diyos, something is parang pulling you out doon sa toxicity of this world. Amen? Because of God's love. Because of God's grace. Na dala-dala ng mga taong talagang tapat sa Diyos. Praise God. Amen? Kaya sabi, there is peace because Jesus is the Prince of Peace. Amen? And you are encouraged, no, doon sa mga tao na yun. Out of negativity in this world. Di ba? Malalayo ka dun sa negativity and toxicity of this world because of those people na pinagaharian ng banal na Espiritu. Nakaka-bless, no? Masasabi mo sa isang kapatid, nakaka-bless ka. Kapatid, nakaka-bless yung testimony mo. Kapatid, nakaka-bless yung pag-share mo, yung pag-pray mo sa akin. Why? Bakit tayo parang nararamdaman natin na nakaka-bless yun? Because that man, that person, is carrying God's love and grace. Amen? Hallelujah. Kaya sabi, no, people can carry. Dalawa lang ang pwedeng dalhin ng tao. Ayan. Pag-ibig ng Diyos at yung isa, katoksikan. Di ba? Galing-galing na yun. Sa Diyos ba galing yun? Hindi. Atake yun ng Diablo. Na-influensyahan siya nun. Amen? Kaya sabi, people can carry demonic power that can pull you down. But the people of God has carried the Holy Spirit in their life and can pull you up out of negativity, out of toxicity in this world. Yan ang mga tao ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. And I believe the OCGM is carrying God's love, God's grace. We are blessed to bless other people. Hindi sasabihin, ay, taga-the OCGM, mga toxic na tao. Hindi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. We are carrying, kasi sino yung nananahan? Holy Spirit. Mga kapatid. You see, our goal is not to run from those bad people. Hindi naman tayo makakaiwas sa mga masasamang tao na yun dahil hindi tayo sa liputan. Hindi yun ang goal. Ang goal natin is to go deeper in our relationship with the Lord Jesus Christ. Lumalim tayo sa pananampalataya. Lumalim tayo sa relasyon natin sa Diyos. Yun ang goal natin. To glorify His holy name. That is our goal. No? Nang sa gayon, yung mga witchcraft na tinatawag. Alam natin sa Bible may witch. Yes. May witchcraft. Pag sinabing witch, ano yung naisip natin? Yung ba yung bruha na sabog-sabog yung buhok? Yung ba yung naisip natin? Hindi yun. Actually, no? So, makikita natin sa Biblia, itinuturo yan, no? Na any witch in their witchcraft will be destroyed. Doon sa kanilang, pag sinabing witchcraft, yung kanilang gawa, di ba, craft, witchcraft, atake ng Diablo, no? It will be destroyed, no? If the Holy Spirit is in you. 1 John 5:18. Basahin niyo, mga kapatid. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Praise the Lord! We are protected by the presence of God, by the Spirit of God. No? Hindi ka pwede maaaring galawin ng Diablo. No? Kaya nga iniingatan tayo, pinoprotektahan tayo. No? Merong conviction kaagad. Amen? Kaya, we destroy yung witchcraft
Hindi yan magwawagi dahil ang banal na Espiritu ang nananahan sa atin. Amen? So, let's go deeper and deeper in our relationship. Lumalim tayo sa pagkakilala sa Diyos. Lumalim tayo sa pananampalataya. Lumalim tayo sa pananalangin para sa ibang tao. No? Intercession. Lumalim tayo sa banal na Espiritu that any warlock in his occult practices will be destroyed. Yung mga witchcraft na yan, yung mga gawa ng warlock na yan will be destroyed in the name of Jesus. Amen? The devils are worried. Ano ba natin yon? Kapag tayo nananalangin, dahil na yung sama-samang panalangin, wala na. Talo na agad sila doon. Amen? The devils are worried to contact with us because our roots are deep. Kapag malalim ang ugat mo, Amen. yung mga atake ng Diablo, no, magdadalawang isip yung mga yan na atakihin ka dahil napakalalim mo sa relasyon mo sa Diyos. Amen. Hindi ka nila kayang tibagin. Let's go deeper, church. Amen? Kaya sabi, kapag tayo malalim sa pananampalataya sa Panginoon, hindi ka magagalaw ng kahit sino man. Iingatan ka ng Diyos. Amen. Poprotektahan ka ng Diyos. Bibigyan ka ng pabor ng Diyos. God's favor. Amen. Alam natin, narinig natin, life here on earth is unfair. Yes, that is true. It's unfair. Pero sa mga anak ng Diyos, mayroong pabor ang Panginoon. Yun ang binibigay sa atin. Amen. Our roots are deep that touches the living water. The living water. No? Tuloy-tuloy yan. Living buhay. Diba? Holy Spirit, yun yung binabanggit doon. Let's get deeper in the Holy Spirit, mga kapatid. No? Number 3, ano pang ginagamit ng mga demonyo? Bukod sa places, bukod sa mga tao na ginagamit nila, di ba? May mga kaibigan pa kayong bad influence, di ba? Yan, ginagamit yan. Yung mga toxic na tao, yan, ginagamit yan ng kalaban. Be aware, mga kapatid. Number 3, objects. Mga gamit. Ginagamit din yan ng mga demonyo. Alam ba natin yun? Yes. No? Nakikita natin sa Bible, God uses the rod of Moses. Ginamit ng Diyos ang rod of Moses, tama? Ano yung mga salamangkero? May ginagamit din sila, di ba? Ayan. Dapat alam natin yan, mga kapatid. Yung sa pool of Bethesda, no? And we see Jesus spit on the ground, di ba? Nilagay niya ng laway yung lupa at nilagay dun sa mata ng bulag at nakakita. Gumagamit din ng Panginoon noon. Mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Amen? Pero meron niyang counterfeit, mga kapatid, na dapat alam natin. No? Basahin muna natin John 9:6. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos pinahid niya ito sa mata ng bulag. At yung bulag ay nakakita na ba agad? Inutusan niya muna. Yes. Pumunta ka doon at maghilamos. Kung hindi naghilamos yun, gagaling ba yun? Hindi. May paraan ng Panginoon, mga kapatid. Gumagamit din siya ng mga bagay-bagay para tayo magkaroon ng kagalingan. Amen? Yes. So, kaya mga kapatid, sa Biblia, makikita natin yun. May mga counterfeit. In the days of Moses, di ba? May mga salamangkero, ginawa rin yung ginawa ni Moses. Pero yung bandang huli, hindi na nila kaya. May limited lang sila. No? Pero ang kapangyarihan ng Diyos is unlimited. Amen. Hindi limitado ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya I'd rather have Jesus spit on me than Judas kiss me. I'd rather Jesus spit on me than Judas kiss me. Traitor. Yes. Halip ni Judas. Ngiting aso. I'd rather Jesus spit on me. Wag lang akong halikan ni Judas. Because Judas is influenced by the devil. Alam ba natin yan? Diba? Kaya nga siya nagpakamatay eh. Remorse. Hindi siya nagbalik loob sa Panginoon. Yes. No? Sinakal siya ng Diablo at nagpatihulog. Suicidal spirit. It came from the devil. Amen. Kaya
Acts chapter 19, basahin natin. Verse 11 to 12. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito at siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil. Next. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritu na nagpapahirap sa kanila. No? So yun yung paraan ng Diyos. Just like in the Old Testament, ganyan din sa New Testament. And we Christians, we anoint with oil. Ginagamit natin, tama? Yes. We dedicate yung mga gamit, pati yung kahit tao, diba? Dedication with oil. Symbolize ng banal na espiritu, ng anointing. We know that there's no power in oil, but power flows through the oil. Yes. Oil lang naman yun eh. Walang power yun. Diba? But power flows. Ginagamit yan. Ito nga, panyo eh. Wala namang power dun sa panyo eh. Ang power ay nasa Diyos. Ginagamit lang yon para mag-flow yung kapangyarihan ng Diyos. Kahit ikaw, kaya kang gamitin ng Diyos para dumaloy ang kapangyarihan sa pamilya mo. Dumaloy ang pagpapala sa lahat ng taong nakakasalamuha mo. No? Pero hindi galing sa iyo yung kapangyarihan. Yes, Diyos. Ikaw ay instrumento lang. Amen. Amen. Nakukuha natin mga kapatid. Yes. Kaya sabi, by the power of the Holy Spirit yun. Through that oil, same things happen. No? Gumagamit din ng mga demonyo, ng mga objects. Katulad ng mga dream catchers. Yung mga sabit. Aha. Baka hindi natin alam yan. Now you know. Diba? Wooden dolls. Yung mga dolls. Ano pa? Charms. Yes. Ay, pampaswerte. Ingat ka dyan, kapatid. Yes. Gumagamit ang mga demonyo ng ganyan. Yung sobrang may... Amen? Yes. Chinese balance. Yes. Ay, ito kasi ang sabi sa Feng Shui eh. Tapos sabi niya, Christian ako. Tapos may nakaano sa... Nakukuha ba natin mga kapatid? Yes. Gumagamit din ng demonyo ng ganyan. Dream catchers, yung mga nilalagay sa sasakyan. Kaya pala laging sira. Tama? That's reality actually mga kapatid. Yes. Yes. No? Pag sasabihin nila, oh, kapag bumili ka nito, pampaswerte ito, di ba? Pag bumili ka nito, you will get married. Naku po, ingat kayo dyan mga kapatid. No? Pag bumili ka nito, yayaman ka. Hindi mo alam, influence ng diablo yun. No? Kapag nilagay mo ito dito sa pintuan nyo, saswertihin ka. Dinining. Diba? Nakatawa tayo pero totoo yan. Lucky charm. No? So, alam ba natin that that very thing is actually an invitation sa spiritual world? Naghihikayat, no? Imbitasyon yan kapag gumamit ka ng mga ganyan na papuntahin yung mga masasamang espiritu sa bahay mo. Yes. Akala mo swerte yung pupunta? It's an invitation. No? Kaya sabi, it's an invitation to spiritual world. Like you are attracting demons to attack you. Ina-attract mo pa sila. Na-atakihin ka. Dahil sa mga sabit-sabit mo na yan. Yung mga ginagawa mo na yan, mga wooden dolls na yan. Mga kahoy na pampaswerte daw. Diba? Yung mga vase na pampaswerte daw. Not all vase, no? Kung meron namang halaman doon. Diba? Pero kung walang halaman doon, tapos pampaswerte kasi, kaya daw nilagay dito, para yumaman kami. Hindi yun, kapatid. Ingat ka doon. Kung saan galing yun, baka dinasalan yun ng ano. Tama po? Yes. Ingat ka.
We are at war. Spiritual warfare. Kaya natin pinag-uusapan tong mga to. No? Na, bakit laging napaplatan yung kotse na yan? Pagpasok mo sa loob, ang daming lucky charm. No? So, yun yung maging resulta nun. Kasi invitation yan eh. No? Kaya, because those things have demons who are attached doon sa bagay na yun. Alam ba natin yun? Yung mga bagay na ginagamit ng demons attach themselves para umatake sa tao. God doesn't want us to be scared. Ayaw ng Diyos sa tayo matakot. Ayaw ng Diyos sa tayo matakot ng kung ano ng mga bagay. But He doesn't want us to be unaware and full about these things. Pinag-uusapan natin to para hindi takutin ka. Pinag-uusapan natin to para alam mo at aware ka. Tama po? Yun ang nais ng Diyos eh. Na tayo maging matalino, magkaroon tayo ng discerning spirit. If somebody offers you charms, no? Oy, kung paswerte ito. Magpapalain ka pag meron ka nito. Yung mga beads, oy, di ba? Iba, nilalagay pa sa baby, no? Aha! Akala natin, aminado tayo dyan, mga Pilipino? Kung ano-anong pang pinaglalagay? Hindi yun, mga kapatid. Diba? So, if somebody offers you charms, diba, ano sasabihin mo? Kapag, halimbawa, niregalo sa'yo, pampaswerte ito, or binigay lang sa'yo, hindi niregalo, no? So, hindi natin kailangan yun. Bakit? Holy Spirit ang nasa atin eh. Amen. We don't need it because the Holy Spirit, di ba? Sapat na at higit pa. Amen. Ang pagpapala mula sa Diyos. We don't need those things. The Holy Spirit is living inside us. Amen. Many people will say that they are just curious about horror movies, horror books. Diba? Ito ba yung mga binabasa ng mga kabataan ngayon? Wattpad ba yun? Mga nakikinig kay Pinuno. Akala nyo hindi ko alam yan. Yung vlogger ng mga horror. Ha? Diba? So, sasabihin nila, no? Ay, kasi curious lang kami, Brother Dean. Basta curious lang kami, kaya binasa namin yung horror book sa kayong mga, Ouija board. Kapatid, naliligaw ka na ata. Amen? So, yung mga witchcraft books, di ba? Magic books, no? Tapos mababasa mo doon, yung cobra, hawakan mo, tapos ma-magic. Mga kapatid, curious ka? Curious ka kaya mo binabasa? Tapos Bible mo nakasara? Sabihin mo nga sa akin. Amen. Ano yung binabasa ng horoscope? Zodiac sign? Kapatid, Kristiyano tayo. The Holy Spirit, no, is more than enough. Amen. No? The spiritual world doesn't care if you are curious. Wala silang pakialam sa'yo kung curious ka. Aatake sila at aatake. Amen? Yun ang gawain ng mga demonyo. Remove garbage from your homes. Yung mga basura na yan, ipagtatapon yan. Amen? Remove that from your homes, or kung meron kayong kotse na kung ano ng mga nakalagay dyan, remove it. Don't let those junks to be in your life. Let God's blessings and protection
be in your life in Jesus' name. Everybody say amen. Let Jesus reign, no? In your life. Yan ang pangatlo. Mga bagay-bagay ginagamit din ng diablo. Pang-apat, baka hindi natin alam to. Animals. Ha? Ha? Pati animals, pastor? Ginagamit din yan ng mga demonyo. We see in the Bible, God used donkey. Yes. Asno, di ba? Gumamit ang Diyos. And He also used uwak. Ravens. Gumagamit din ang Diyos? Yes. Ravens by nature don't share their food, actually. Madamot ang mga uwak. Pero sa panahon ni Elijah, generous yung mga uwak. Hallelujah! Dahil ang Diyos, kapag ang Diyos ang gumamit, talagang pagpapala yan, Amen. mga kapatid. But we know, mababasa din natin sa Biblia, no? Doon sa Egypt, di ba? At hanggang sa New Testament. So, gumagamit din ang Diyos ng mga animals, tama po, to help God's people, pero may opposite yan. The opposite is also true. May kabaligtaran yan. Demons can infiltrate animals. Pag sinabing infiltrates, enter, no? Or gain access to. The Bible says, demons enter doon sa 2,000 baboy. Mark 5:13. Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000, dami, no? Ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin. Matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Nalunod yung mga baboy. Dahil demon-possessed. Amen? Animals respond into spiritual world. Yun ang response nila. Nag-suicide sila, nahulog sila doon. A lot of animals can sense spiritual things. Alam ba natin yan? Mga pusa, they can sense mga spiritual na bagay. When Jesus cast out demon, the man began to speak and hear. Di ba? Yung binasa natin kanina. Nakapagsalita yung pipi, nakakita yung bulag, at lumayas yung demonyo. No? Matthew 12:31-37. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sinasabi niya ito sa mga Pariseyo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong, paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ang kasamaan ng kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan ka batay sa iyong sinalita. Maliwanag po ba? Yes. Kaya wag natin laro-laruin ang bagay ng Diyos. Matuto tayo dyan, mga kapatid. Amen? You see those Pharisees, dito sa konteksto na to, Matthew chapter 12, Yes. nilapastangan nila ang banal na espiritu. Kaya, di ba, mga ulupong, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila. Bakit? Pinagaling nga yung bulag at pipi. Pinalayas yung demonyo. Tapos, parang tangan ninyo, si Beelzebul yun? That's blasphemy of the Holy Spirit. Yes. Kinriticize nila si Jesus. No? They don't have a problem with deliverance, but they have a problem on the way He delivers them. Amen? Yun ang problema sa mga Pariseyo. Bakit? Because Jesus is different from them. Ayan. Yes.
Ang mga Kristiyano, di ba, kakaiba yan eh. Di ba? Kaya maraming atake. Kasi kakaiba eh. Si Jesus nga inatake. Kasi kakaiba tong mga to ah. Amen. Jesus is saying He is a lot stronger than those demons. The reason why He casts out devils because He is God. Jesus is God. He is all-powerful. No? Kaya ingat tayo mga kapatid. Do you belong to Jesus? Are you with Jesus in the kingdom of light? O tinatangkilik mo yung mga bagay-bagay na impluwensya ng sanlibutan at kagagawa ng mga demonyo? No? Satan doesn't stand a chance on fighting Jesus. Parang tinapat mo yung lamok sa tangke ng panggera. Yung lamok, si Satan. Si Jesus yung tangke. Ano laban ng lamok? Wala. Sobrang layo, mga kapatid. Walang magagawa si Satanas. Lalo na kapag nandoon ka sa loob ng tangke. Amen? Hindi ka magagalaw because you're protected by God. Amen. Amen? Kaya sabi doon, 12:28, bakit napalaya yung taong yon? Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo, ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Gawa yan ng banal na Espiritu. No? Yung mga pagpapalaya na yan, yung deliverance, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ang ebidensya na isang tao ay talagang sa Diyos, siya ay malaya. Amen. Malaya siya sa mga talikala ng kaaway. Amen? Jesus is teaching us on how to cast out those demons. Sa papaanong paraan? By the Holy Spirit. By the Spirit of God. Amen? Hindi sa pamamagitan ng kung anong meron ka. No? Or kung anong nalaman mo. No. Healing, deliverance, revival, restoration, by the Holy Spirit yan, mga kapatid. By the power of the Holy Spirit. Doon mo lang yan mararanasan. Amen? Kaya sabi, so the Spirit that He will give to those who follow Jesus will also cast out demons. 1 John 4:4. Mga anak, sino mga anak ng Diyos? Hallelujah. Kayo may sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa makasanlibutan. Praise the Lord. Deliverance is done by the Spirit of Jesus. No? Hindi yan yung magic na nakalaya. Uy, magic, no. No? Pag sinabing yung pangalan ng Panginoong Jesus is not a magic. No, it's not a magic word. Demons don't come out because of magic. They come out because there is power of the Holy Spirit. Amen po? Napapalayas ang mga diablo, ang mga gawa ng kaaway because of the power of the Holy Spirit. Napapalaya tayo because of the power of the Holy Spirit. Kaya sabi, the power, that power is the person of the Holy Spirit. No? And when Jesus didn't use the Spirit of God, when He was in the flesh, He was used by the Holy Spirit. Ipinakita ng Panginoong Jesus yung example. Sabi ng Panginoon, yun yung dapat nating sundan. Yung example na isinabuhay niya. Amen? He was used by the Holy Spirit nung nagkatawang tao siya. No? We get free by the Spirit of God. We stay free by the Spirit of God. Hindi porke malaya ka ngayon, ay malaya ka bukas. Sabihin ko sa iyo, kahit Kristiyano ka. Amen? Amen. Hindi porke lumaya ka ngayon o malaya ka ngayon dahil Sunday, Monday to Friday or Saturday, hindi ibig sabihin malaya ka. Amen? Ulitin ko, we get free by the Holy Spirit and we stay free by the Holy Spirit. Pero kung hungkag ang prayer life mo, malaya ka pa rin kaya bukas? We are in war. Mga kapatid, Yes. spiritual battle. Huwag kang papakampante.
Amen? Kaya sabi, we stay free by the Spirit of God and we bring freedom. Gagamitin din tayo ng Diyos para makalaya din ang iba sa pamagitan ng banal na Espiritu din yun. Walang iba. It's always by the Spirit of God. We are under grace, mga kapatid. At ang banal na Espiritu ay tuloy-tuloy na kumikilos sa mga churches sa mga panahong ito. Dito sa last days of the last days na ito. No? Tunay na magkakaalaman kung sino talaga yung sa Diyos. Amen. It's always by the Spirit of God. Amen. Amen? Isaiah chapter 10, verse 27. Sa araw na iyon, aalisin sa iyong balikat ang pahirap na ginagawa ng Assyria at wawasakin na ang pamatok sa iyong leeg. Sumalakay siya buhat sa rimon. Amen. Ano yung sinasabi dito ng Panginoon? The Holy Spirit lives inside of us and the anointing breaks the yoke. Yung pamatok. Sino makapagwasak nun? Ang banal na Espiritu. Yung mga naaalipin, sino na makapagpalaya nun? Ang banal na Espiritu. Handa po ba tayo magpagamit sa banal na Espiritu? Are we available? Are we willing? Diba? Kaya nakaka-bless po no? Talagang nakakapag-devotion ang bawat isa. Amen? Paikot yan Yung assignment natin, diba? For the glory of God and the Spirit of God, we welcome in this place. Amen? And He will give us, He will anoint us continuously kung tayo ay laging available to glorify His holy name. Amen? Ganun ang pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Huwag mong hindihan Yes. at kikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? It's not the preacher. No. Hindi yan doon sa pastor o sa preacher, but because of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Because of the Holy Spirit, mga kapatid, it's all because of Him. No? Hindi doon sa preacher, kung hindi dahil sa banal na Espiritu na nandoon sa preacher. Amen. Lord. Hallelujah. Malalaman mo yan kung ang isang preacher ay puspos ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. He will speak by the Holy Spirit. Amen. And will set the captives free. And you happen to have the same Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa iyo rin. Gagamitin ka rin niya. That can set you free as well by the Spirit of God. Kaya nga, nasabi ko, di ba? Maraming tao, hindi kailangan yan counsel. Hindi. Ang kailangan ng maraming tao, deliverance. Yes. Amen. By the power of the Holy Spirit. Kalayaan. Amen. Deliverance and freedom always involves the Holy Spirit of God. We cast out demons by the Spirit of God, and by the Spirit of God we overcome. Doon tayo nagtatagumpay, mga kapatid. Palapakan natin ang Diyos sa lahat ng nagtagumpay at patuloy na magtatagumpay. A reminder, kapatid, huwag kang complacent, huwag kang magpakampante. Babad sa presensya ng Diyos. Kapit, pagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Amen. There will be freedom. You will see victory after victory. You will see those captives be free. Amen. And if you're a Christian, you have everything you need because of the Holy Spirit. Sapat na ang higit pa ang banal na Espiritu. Amen. He will lead you. He will guide you. He will give you wisdom. He will give you favor. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit is living inside you right now. He can set you free so you can develop a deep relationship with Him. No? And before you have the Holy Spirit, you must be in the Spirit. Amen? Bago ka mapuspos ng banal na Espiritu, you must be in tune with the Spirit, in God's will, for the glory of God. Yun ang pananaw. And you will be more than conqueror. It's by the Spirit of God. Amen? Focus your life more in developing a deep relationship with the Holy Spirit. Doon ka mag-focus. Pinapagawa ng banal na Espiritu. No? Hindi sa kung ano nung plano mo. No? Gawa-gawa ka ng plano, gawa-gawa lang ng isip mo. No. Cling and rely to the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. You may not know what is happening tomorrow. You will not know. We will never know.
Pero kung ang banal na Espiritu ay nasa sa'yo, Yes. you are secured. Amen. You are secured. You are protected. You are favored because you are loved by God. Amen. Glory to God. Amen? Hallelujah. Kaya sabi, you may not know what is happening in the spiritual world right now, pero kung ikaw ay pinaghahalian ng banal na Espiritu, you will begin to walk in freedom. Malaya kang makakalakad. No? And you will stay free. And you will see how God will use you. Gagamitin ka at gagamitin ng Panginoon sa marami pang lugar at marami pang tao. The Holy Spirit wants to bring freedom in you, in your family. And He wants to be friend and develop relationship so you can live and stay free. Matthew chapter 12, 43 to 45. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, yung masamang espiritu na yon gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapapanghingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sasabihin niya sa sarili niya, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman at malinis at maayos, aalis muna siya at magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. Yung mga kuya niya, yung mas mataas pa yung ranggo, yun yung isasama niya. No? At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masahol o mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Sabi ng Panginoon. Nakalaya ka na eh. Diba? You are delivered. Ngayon, paghariin mo ang banal na Espiritu sa buhay mo. Yes. Hallelujah. Hindi yung pinalaya ka nga, di ba? Pinagaling ka ng Panginoon, 10 kitungin, tapos isa lang yung bumalik. Anong nangyari sa siyang? Mas lalo pang naging masahol kaysa sa dati. Walang laman eh. Walang nakaupo dun sa trono. Magsasama pa yung mababang ranggo na demonyo ng 7 matataas pa sa kanya. At pupugaran yung bakanting lote na yon, yung bakanting puso na yon. Amen? Be aware, kapatid. Be aware. So, be filled with the Holy Spirit. Utos ho yan. Ephesians 5:18. Be filled by the Holy Spirit. No? Mapuspos tayo ng banal na Espiritu. How can you get the air out of the glass? Yung basong walang laman, ano yung laman yan? Hangin, di ba? Paano mo mapapalayas yung hangin sa loob ng baso? Yes. Ang talino talaga ng DOCGM. Praise the Lord. Amen. Ayan. Hallelujah. No? The only way for that air out of that glass is to fill it with water. Fill it with water. Punuin mo hindi kalahati. Filled it with water. Acts 1:8. This is the last verse. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Filled by the Holy Spirit. No? Kapag nagagamit ka na ng Diyos, it is an evidence that Jesus is filling you. Holy Spirit is filling you. He is casting out all the air in your life. Yung mga hangin sa buhay mo. Yung mga hindi dapat sa buhay mo. Kapag nagpagamit ka sa Panginoon, gagamitin ka niya mightily. No? At mapupuspos ka ng banal na Espiritu. All glory to God. That is the message for today, mga kapatid. All glory to God. And by the Spirit of God, we overcome. By the Spirit of God, we speak healing. By the Spirit of God, we speak restoration. By the Spirit of God, we see victory after victory, mga kapatid. And I invite you right now, mga kapatid, to pray with me. To be in tune with God. It's between you and the Lord. The Holy Spirit is speaking to you right now. Renounce those things na sagabal. Renounce those things na mga bagay sa buhay mo na pinapaalis ng Diyos sa buhay mo. Right now, in the mighty name of Jesus,
And by the Holy Spirit, by the Spirit of God, we will be free. And we will stay free. And we will see victory in our lives, mga kapatid. Hallelujah. Our Father God in heaven, maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa kalayaan. Maraming salamat sa kapuspusan ng iyong salita, Panginoon, na nais mo kami ng patuloy na maging matalino. Magkaroon kami ng discerning spirit, Panginoon. Lumakad kami according to the Holy Spirit, Panginoon. At patuloy na ikaw ay maparangalan, O Diyos. Right now, Lord, we pray, continue, Panginoon, to move in our midst, Panginoon. Continue, Lord God, na ikaw maghari sa buhay ng bawat isang narito. Kaya naman, kapatid, you surrender to God all your life, all the things in your life. Dedicate it to the Lord. Dedicate your life unto God. Dedicate your family unto God. Submit your home. Submit your properties. Submit your finances. Submit your resources unto God. And by the Spirit of God, He is more than enough. No? He is our provider. He will never leave us nor forsake us. Thank you, Lord God. We declare, Panginoon, ang mga bagay na ito, pinangako mo sa amin, Panginoon. Pinangako mo, pinangahawakan namin, Lord God, that you are our provider. You supply our needs, Panginoon. Salamat, Panginoon, and for your glory alone, Panginoon. And right now, Panginoon, sinasawata at pinawasak namin. We cast out all demonic spirit in Jesus' name. In Jesus' name. And right now, Panginoon, we welcome the Holy Spirit, Panginoon. Continue, Panginoon, na ikaw maghari sa lugarin ito, sa bawat instrumento, Panginoon, sa bawat ginagamit mo sa lugar na ito. Your will be done, Panginoon. Ikaw ang ma-glorify, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And continue to declare, this is holy ground, Panginoon. We continue to declare, Panginoon, this place belongs to you, Panginoon. We continue to declare this place, Panginoon, bilang instrumento mo for the advancement of your kingdom in this world, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And you will continue to raise armies of God, armies of Jesus Christ to rise up and continue to declare the gospel and be salt and light in this world. Here we are, Lord God, as we worship you. Here we are, Lord God. Send us, Lord God. Use us mightily, Lord God. Salamat po, Diyos. Let your will be done in our lives in this place. We give you all praise. We give you all glory, Lord, and all honor forever. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say, Amen and Amen. All glory to God. Amen.